Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Marites Hervas and you can call me Tess. Andito po ako para i-share po sa inyo kung paano ko po natuklasan yung iTera Care at kung paano po ako natulungan sa aking frozen shoulder. So, back in December 2022, may na-feel lang ako na parang pinch nerve dito sa aking shoulder, dito banda sa left. And nag-decide ako ng magpahilot kasi akala ko nga merong may naipit lang ganon. Pero ang nangyari, lumala yung sakit. So dahil hindi nawala yung sakit, nag-decide naman ako na pumunta sa Cairo. So nagbayad ako ng 3,500 doon for 2 sessions. Pero actually, 1 session lang yung inabil ko dahil doon sa first session, mas lalo siyang sumakit kasi sa Cairo, meron kasi silang ginamit na gun dito na ang sakit talaga, tumindi yung sakit. So feeling ko, mas lalo siyang lumala. Umabot na sa punto na hirap akong maghubad at magsuot ng damit. Kailangan may umalalay sa akin. So, pumunta na ako sa aking doktor and binigyan ako ng pain reliever at muscle relaxants. Tapos, I was advised to undergo physical therapy for at least 3 sessions in a week. So dahil costly po yung physical therapy, naghanap syempre ako ng pinakamura which is nasa Alexian Brothers. So medyo malayo siya and hindi siya feasible for me kasi nga nasa Baguio kami, nasa Matina yung Alexian Brothers. So, ang ending, hindi ko nako-comply yung 3 times a week na in-advise sa akin. Aside from physical therapy, nagpa-acupuncture din ako sa Brokenshire. Nakailang sessions din ako doon. Tapos, wala pa ring relief. Then, on May 2023, ay nag-upload ako ng parang isang session ko sa story ko sa Facebook. May nakakita na friend ko na nag-message sa akin, nagtanong kung frozen shoulder ba daw yung problema ko. Kasi yung husband daw niya, natulungan nung iTera Care. Yung husband niya is stroke patient and sabi niya nakalakad na daw yung husband niya. Kasi alam ko nagpipiti yun sila. Nakikita ko din sa mga post niya na nagpipiti yung husband niya. Tapos hirap maglakad. Sabi niya nakapunta na nga daw sila ng Simala and he was able to walk. Sabi ko, wow. Kasi knowing Simala, it's a big place and for a stroke patient to be walking there, parang okay na siya. So, sabi ko, ano ba yung iTera Care? And binigyan niya ako ng mga links, ganito, ganyan. Tinignan ko lang sandali, pero parang nawala din yung interest ko. Nakalimutan ko dahil sa busy ko rin. So, in July, nagkaroon ng accident sa bahay. So, muntik na masunog yung bahay namin kasi may naiwan yung mama ko na ini-steam niya. So, ako ang nag-put off sa fire, nadisgrasya ako, nadapa ako, at ititito pa tumama sa aking shoulder. So, I did not even know kung paano ako nadapa kasi up to this day, hindi ko ma-remember kung paano ako bumangon from my sleep, paano ako pumunta sa kitchen, paano ko pinatay yung apoy. Sabi na lang ng pamangkin ko, may narinig na siya na boom. Tapos nung lumingon siya, nandun na daw ako sa floor kasi tumama ako sa cabinet. So ito, ang sakit-sakit. Akala ko, nagkaroon ako ng dislocation. And nagpa-x-ray ako sa Davao Doctor sa SM Lanang. Nakalagay talaga na impression is possible dislocation. Pero nung pumunta na ako sa doctor dito sa MDMRC, sabi niya, ano, I don't think so. It's not dislocation. So, pina-repeat x-ray naman ako. And true enough, wala namang dislocation. So, binigyan niya uli ako ng meds at nag-prescribe uli siya ng certain kind of physical therapy na hindi siya available sa lahat ng physical therapy centers. So, meron lang siya sa MDMRC at saka sa Lanang Premier Hospital. Yun yung malapit dito sa amin. Tapos, doon sa Lanang Premier, pumunta ako doon. So, merong parang nilagay na plate pa sa akin dito sa likod. Medyo mahal yun ha, kasi mga 1,500 yata yun per session. May nalagay na plate dito sa akin likod. Nag-wonder ako, bakit hindi siya umiinit? So, nagtanong ako. Sabi ko, dapat ba siyang uminit? Sabi nung
naglagay nung plate. Sabi niya, opo. So, ina-adjust niya. Laking gulat ko pa kasi biglang nag-spark. So, muntik na akong makuryente. So, na-traumatize ako. Hindi na rin ako bumalik doon. After that, nagpa-chiro ako uli sa iba namang chiropractor kasi may nag-recommend din na friend ko sa akin dito yung sa Alexa naman yung foreigner din yun na na chiropractor. It's 2,500 if I remember that correctly, pero ang nakaano doon is bigla niyang pinul yung aking shoulder na talagang hinawakan ko siya sa sobrang tindi ng sakit na paiyak ako at sabi ko stop, ganun, gumanon talaga ako kasi ang sakit. And he just handled me for 10 minutes. After that, pinasa na ako sa parang mga masahista nila. Tapos yun na yun, 2,500 na yung binayaran mo. And he was also the one who advised me to use ice instead of the hot compress. Pero even if I use the ice, yung cold compress, wala pa rin akong relief na feel doon. And after that, may nag-recommend na naman sa akin ng iba na naman yung steroid injection. And because I was desperately looking for a solution for my frozen shoulder, syempre, okay, go ako, pumunta ako doon. So, mga 2,000 din yata yun. Kaya lang, sinabihan ako nung doctor na nag-inject sa akin na it will depend per person. Merong iba, okay na sila sa dalawa. Yung iba naman, tatlo, ganun. Pero ang iniisip ko kasi, dapat meron sana akong na-feel na kahit slight improvement. Kasi syempre gagastos ka ng 2,000, ganun. Tapos, wala kasi akong na-feel, kaya hindi na ako bumalik. I mean, para ano, nababalik ako. Ang dami ko nang ginastos. And worst pa is because naka 30 degrees na lang yung angle na maangat ko yung aking shoulder, nagkaroon ako ng fungal infection sa aking armpit. So, one day na lang, bilang sobrang kate talaga niya, na hindi talaga ako makapag-work. So, I decided to go immediately to Oroderm. And when I was there, pinakita sa akin na, oy, ganito na pala yung itsura niyan. Tapos, pinakitaan ako ng picture na magiging ganito yan. So, syempre, natakot ako. So, ang recommendation is laser treatment which cost me 10,000 pesos. So, wala akong choice. Nagpa-laser treatment ako. After nga na, wala naman yung kate, pero pinalitan naman siya ng pain. Kasi may pina-apply sila sa akin na baking soda, eh, syempre may mga sugat tayo dyan dahil sa laser treatment. Sobrang sakit niya. So I had to call them at 8 o'clock in the evening and ask them, can I wash this off? So even if I was not really allowed to wash it off, pinayagan nila ako natanggalin yon kasi talaga hindi ako makakatulog sa sobrang sakit nung effect nung baking soda na nilagay ko sa aking armpit. So, dumating yung yung August, may nakita ako na reel sa Facebook. Dumaan lang na nakita ko yung Parkinson's patient na pumunta yung sa yung sa therapy center ng ng iTeracare. Tapos alam niyo yung Parkinson's na gaganon-ganon lang, mahirap maglakad. Tapos after nung therapy, okay na siya. So naalala ko, teka lang, parang ito yung sinabi ng friend ko. So binalikan ko yung convo namin. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, "Eto ba yung ginamit mo sa husband mo?" Sabi niya, "Oo, yan yun." So, syempre, nagtanong ako, "Pwede ba akong magpa-demo muna bago ako bumili?" Eh, sabi niya, "Oh, sige, papahiram ko yung unit ko sa'yo." Ako naman, busy ako during weekdays. So, nung weekend lang, sabi ko sa kanya na, "Saan ka? Pwede ko bang hiramin yung unit? Pwede bang magpa-demo?" Sabi niya, "Ay, nasa Digos kami." Ko, ano, kasi ang layo naman, nasa Digos. Tapos, kung weekdays naman, ang layo din niya kasi nasa Mintal siya, nasa Baguio ako. So, dahil na-mention niya yung Blue Gray sa akin, sa mga convo namin, I took the initiative. Naghanap ako sa Facebook ng contact number ng Blue Gray. And thankfully, nahanap ko siya. Tumawag ako, nakausap ko yung mga tao nila sa Blue Gray. And then, sabi ko na meron po bang nagde-demo ng iTeracare dyan. So, timing naman na nandun si Sir Rudolph, sinabi na, andito po si Sir Rudolph. Nakausap ko siya, si Sir Rudolph, and then sabi niya, "O, sige, in-schedule niya ako for Saturday na magpa-demo."
pumunta ako with my mother uh, on a Saturday, tapos nandun si Ma'am Weng, si Ma'am Joy, at saka si Ma'am Ermi. So, sila yung nag-blower sa akin. So, ang tagal, minlower nila yung aking frozen shoulder, ganun. Wala akong na-feel na immediate relief unlike yung iba na talagang after the session, talagang naangat na agad nila, ganun. Hindi siya ganun. Pero, after sa akin, I thought ako lang, kasi ako lang naman ang tumawag kay Sir Rudolph. Ide-demo din pala nila si mama ko. So sabi ko, oh sige, mas mabuti. So umupo muna ako sa couch. Nung umupo ako, habang nagde-demo sila kay mama, nakatulog ako. Parang ang gaan ng feeling na ang sarap-sarap. So sabi ko, total din kasi nakita ko sa presentation na pwede siya sa high blood, sa diabetes, and mama ko is diabetic. And kahit ako borderline diabetic na rin. Tapos pwede rin siya sa mga arthritis, mga ganun. So meron akong osteoarthritis and meron din akong tennis elbow. Tapos yung aso ko, meron din problem sa platelet count niya, mga 2 years na rin yon. Safe din daw siya for animals. So sabi ko, sa dami naman nung mga nagastos ko na, I'm going to take the risk So yung sa and buy akin, this product. 2 months after using the iTera Care, doon pa ako naka-feel ng improvement. Also, nakatulong sa akin yung pag-attend ko nung Zoom meeting na merong na-discuss doon about how they were blowing with the frozen shoulder. So, medyo natutunan ko na may kulang sa ginagawa kong protocol for the frozen shoulder. Kasi magkakaiba talaga per person. Like, it can work fast sa isa. Sa akin naman matagal. Magde-depend kasi yan sa response ng ating katawan at sa ano din yung ginagawa nating protocol kung sakto siya. With regards naman sa diabetes ng aking mother, after a month of using it, bumalik kami sa doktor ng aking mama. Nagpa-laboratory test kami dahil scheduled din niya ng check-up na naman dun sa doktor niya. May nag-improve talaga yung kanyang blood sugar immediately. So, nag-normal yung kanyang FBS, nag-normal yung kanyang HbA1c, and instead of 2 medications, ginawa na lang 1.5 yung kanyang medication. And also, the greatest news of all is just this year, June of this year, nagpa blood sugar test uli kami ni mother for our regular blood testing. And both our FBS and HbA1c ay sobrang nag-normalize na talaga. Like, ang aking HbA1c ay 4.4 na lang at ang kay mama ay 4.6. So, it's really, really a big improvement from our previous test results. So, after our check-up, medyo hindi pa muna binawasan ng doktor yung gamot niya kasi nga medyo nagtaka din yung doktor. Sabi niya, parang ayaw daw niya maniwala na ganun kababa yung HbA1c kasi it doesn't match. It doesn't match with the glucose monitoring na ginagawa ni mama ko 2 hours after her meals. Minsan din kasi hindi ko ma-monitor kung ano yung kinakain ng mama ko. So, 75 years old that she is, tapos laging nandun sa bingo. Siya mismo nagkukwento sa akin na, today binigyan ako ng ganito, binigyan ako ng ganyan. So ako nababother ko. Oh my goodness, ano na naman kinakain nito? So, ang hirap din, kung sitahin mo kasi magagalit sa akin. So, doon ko na lang inaano na, maybe it's because of the things that she eats when she's not at home, when we are not together, na hindi ko na monitor. Kaya yun yung nagiging dahilan. Sinabi ko na rin sa doktor na nag-Aetera Care kami. And iniisip ko rin, siguro with the way she is eating outside, kung hindi kami nag-Aetera Care, most likely, elevated na naman yung sugar niya at baka may tendency pa na ibalik ng doktor sa 2 gamot imbis na 1.5. So, laking tulong talaga nung Aetera Care sa amin at sa aking frozen shoulder.